Maagang gumising si Melody upang maghanda para sa unang araw niya sa bago niyang trabaho. Fresh graduate lamang siya ng college at napakaswerte niya na natanggap at nakahanap kaagad siya ng magandang trabaho. Ang iba kasi ay kailangan pang dumaan sa butas ng karayom upang makahanap at matanggap sa trabaho. Kaya naman labis ang kanyang pagpapasalamat sa may kapal sa biyayang iyon. Suot ang kanyang uniforme ay sumakay siya sa jeep upang makarating sa shop. Sa isang kilalang clothing store siya magtatrabaho. Kaya naman isang karangalan iyon para sa kanya. At upang tanda ng paggalang niya at pasasalamat, ay nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya malalate at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan na umangat ang shop. Teka, sumakay ka ba sa jeep? Kaya pala haggard at mabaho ka na? Take note, suot mo pa ang uniforme ng shop? Anang boses na mula sa gilid niya. Napalingon na lamang siya doon at kaagad na nagbigay ng respeto sa pamamagitan ng pagyuko ng bahagya. Nagpakilala ang babae bilang si Monet, ang head manager ng store. Ito ang may hawak ng susi, kaya naman kahit maaga siyang dumating ay hindi pa rin siya basta makakapasok. Kakarating lamang niya at eksakto naman na dumating na rin ito. Sorry ma'am, mag-i-spray na lang po ako ng perfume. Wala po kasi kaming sasakyan eh. Pasensya na po talaga. Aniya. Inismida naman siya nito. That's the disadvantage of being poor. Nauna na itong pumasok sa loob at samantalang siya ay nagpabuga muna ng malalim na hininga bago tuluyang pumasok sa loob. Sanay na siya sa mga ganong pangmamata dahil mahirap lamang sila. Hindi na bago sa kanya na masabihan ng mga ganoong klaseng salita. Pagpasok niya, ay kagad na nga siyang kumilos. Inayos niya ang mga unan sa mga couch. Nilagay sa mga tamang shelves ang mga magugulong produkto at naglinis ng paligid upang mawala ang mga dumi. Si Monet naman ay nakaupo lamang sa may counter habang nag-aayos ng makeup nito. Ilang minuto pa ang lumipas at may couple na pumasok at nagtingin-tingin sa mga shelves. Lalapit na sana siya sa mga ito, pero mabilis na tumayo at naglakad si Monet, papalapit sa mga ito. Napataas balikat na lamang siya, sakay pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Pero napangiti naman siya nang may pumasok muli na customer. Binitawan niya ang hawak na map at inayos ang sarili saka siya lumapit sa lalaki. Good day po sir, ano pong hanap nyo? Maaari ko po kayong i-assist anuman pong hinahanap nyo. Sad niya. Napatingin sa kanya ang lalaki at ngumiti saka nagtanong ng size 11 na leather shoes na katulad ng nakadisplay sa may unahan ng shop. Kaagad naman siyang nagpaalam upang tignan kung meron silang stock ng ganong produkto. Ngunit sa kasamaang palad ay wala na silang ganong sukat. Kaya naman bumalik siya sa lalaki at sinabi ang katotohanan. Pero nalapitan sila ni Monet at tinanong kung ano ang problema. Sinabi naman niya na naubusan na sila ng stock ng size 11 na sapatos. Naku sir, pasensya na po kayo ha. Let me check it for you. Bago pa lamang po kasi itong si Melody eh. Kaya naman baka nagkamali lamang siya. Anas nito. Magsasalita pa sana siya nang talikuran na siya ng babae at magpunta sa computer sa counter. Pagkatapos ay nagpunta ito sa stock room upang tingnan ang hinahanap na sapatos ng customer. Sumunod naman siya dito at sinabing natignan na niya ang mga kahon doon, ngunit wala siyang nakita. Pero inirapan na lamang siya ng babae sa kinuha ang size 10 na sapatos. Pagkatapos ay lumabas na ito at ibinigay iyon sa lalaki. Sigurado ka bang size 11 to miss? Ireregalo ko kasi ito sa aking anak. Arang ng lalaki. Tumango naman ang head manager at sinabing size 11 nga iyon. Kinuha naman iyon ng lalaki at binayaran gamit ang card nito. Nang makaalis na ang customer, ay saka siya nagtanong kung bakit nito ginawa ang bagay na iyon. Nagalit naman si Monet at sinabing ang siya rin naman ang makikinabang sa ginawa nito. Dahil ang mahalaga ay makabenta sila. Hindi na siya nakaimik pa sa tinura ng babaeng iyon. Pagkos ay pinagpatuloy niya na lamang ang pagmamap ng sahig. Alam ni Melody na mali ang ginawang iyon ng kanyang head manager. Pero baka kapag nagsalita siya, ay mawalan pa siya ng trabaho.
Kaya naman mas pinili na lamang niya na manahimik. Sa maghapon, ay hindi na siya nagtangkapang sumalubong at kumuha ng bibilhin ng mga customer dahil si Monette na ang umaasikaso ng mga iyon. Sa lahat ng iyon, ay wala siyang nakitang maganda at tamang ginawa nito. Halos 5 beses itong nagbenta ng damaged na product sa murang halaga at maliring mga size ang binibigay niya sa mga customers. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya naman nanahimik at hindi na lamang niya ito pinakialaman. Akala niya ay tapos na ang maling gawain ni Monette, pero may mas isasama pa pala ito. Nang oras na para bilangin at i-audit ang kita o napagbentahang pera, ang mga damaged product na naibenta niya ay hindi niya isinama sa listahan at sinuot na lamang nito sa bulsa nito. Dahil doon ay napanganga na lamang siya nang ibigay sa kanya nito ang ballpen at ang notebook upang permahan iyon. Kapag ginawa niya iyon, ay lalabas na siya ang nag-compute at nagbenta ng lahat ng mga nabili at lumabas ng shop. Napahiling na lamang siya sa kaumangal na hindi niya yun pipirmahan. Sinumbatan niya ang babae na hindi niya ito pinakialaman at wala itong narinig na kahit ano mula sa kanya. Kaya naman wag naman sana itong susobra. Tinakot naman siya ni Monette na tatanggalin siya nito sa trabaho. At kahit ano pa raw ang sabihin niya sa amo nila, ay si Monette pa rin ang paniniwalaan dahil sa bago pa lamang siya at ilang taon na raw ito sa shop. Nabahala naman siya sa tinura nito. Kaya naman nakiusap na lamang siya na hindi siya magsasalita o magsusumbong sa kahit na kanino, basta't hindi siya pipirma sa notebook na iyon. Nagkatitigan pa sila ng babae ng ilang minuto bago ito napasiring at napakamot sa ulo. Pumayag naman si Monette sa sinabi niya, kaya naman nakahinga na rin siya ng maluwag. Magkasabay rin sila nitong lumabas at hinintay niya pa ito na makapagsarado ng shop bago siya tuluyang maglakad papunta sa sakayan ng jeep. Pag-uwi niya, ay dumiretso na siya kaagad sa kanyang silid upang magbihis at makapagpahinga. Narinig pa nga niya ang kanyang ina na tinawag siya upang saluhan sila sa pagkain. Ngunit hindi na siya nakasagot pa. Masyadong mabigat para sa kanya ang mga nangyari. Kaya naman pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Nang makapagpahinga na, ay bumaba na rin siya upang kumain. Naabutan naman niya ang kanyang ina na naghuhugas ng pinggan. Tinanong siya nito kung kamusta ang buong araw niya at hindi naman siya nag-alinlangan na magsabi ng katotohanan. Nasanay na kasi siya na palaging nagkukwento sa kanyang ina dahil hindi sila yung basta nanay at anak lamang ang turingan. Wala silang tinatago na kahit ano sa isa't isa at tinuring na rin niya na best friend ang kanyang ina. Sila na lamang kasi ang magkasama dahil maagang namayapa ang kanyang ama. At nag-iisang anak lang naman siya. Pinayuhan naman siya nito na manindigan at palaging magsabi ng totoo. Sinabi pa nito na kahit pamulan siya ng trabaho, ay dapat pa ring manaig ang katotohanan. Tinanggap naman niya ang mga payo nito hanggang sa makatapos na nga siya sa pagkain at muling umakyat sa kanyang silid. Kinabukasan, ay bona ang loob niya na kapag may nasaksihan pa siya na maling gawain, ay aapila na talaga siya at sasabihin na niya ang katotohanan. Maaga siyang gumising at naganda para sa trabaho, habang iniintay naman siya ng ina niya sa salas dahil sabay silang lalabas at pupunta sa istasyon ng jeep. May lalakarin kasing importanteng bagay ang kanyang ina, kaya naman nagsabay na lamang silang dalawa. Muli naman siyang pinaalalahanan nito patungkol sa sitwasyon niya at sinabing palaging ipaglaban ang tama. Pagdating ni Melody sa shop, ay bukas na iyon at nasa loob na si Monette. Binati niya ito ngunit ismit lamang ang ginanti nito sa kanya. Hindi naman na niya iyon ginawang big deal at dumiretso na lamang siya sa kanyang trabaho. Maya-maya pa ay may mga customer na naman na pumasok at isang grupo iyon ng mga bagets. Masigla naman yung binati ni Monette at nagsuwestyon pa ng mga mamahaling damit na bagay rin umano sa mga ito. Pinagmasdan lamang sila ni Melody hanggang sa kuwari ng mga kabataan ang binigay nitong rekomendasyon. Wala naman siyang nakitang masama roon dahil hindi naman ito pinalitan ng mga damit na ibinigay nito. Wala masyadong naging customer ang shop kaya naman inayos na lamang niya ang mga pagkakasalansan ng mga kahon ng mga sapatos at pati na rin ang mga damit sa storage room. Iniwanan na muna niya si Monette sa counter dahil kahit papaano itiwala naman siya rito. Napatigil na lamang siya sa pag-ayos nang makarinig siya ng mga boses.
Sumilip siya ng kaunti sa labas upang tignan kung ano ang nangyayari doon. Nakita naman niya na may isang babae na may bitbit na envelope at mukhang mag-a-apply ito ng trabaho. Naalala naman niya na hanggang 2 ang maaaring tanggapin na katulong ni Monette sa shop. Kaya naman kampante siyang lumabas ng storage room. Pinati niya ang 2 at sinabing nangangailangan pa nga sila ng isa pang trabador. Teka lang, Melody. Sino ka ba para magdesisyon? Isa lang ang kailangan ko at hindi ikaw yon. Total naman ay nandito na itong si Christy, ay maaari ka nang umalis. Sad ni Monette. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata dahil sa tinura nito. Sa pagkakaalam niya ay 2 ang kailangan na katuwang ng head manager sa pagmamanage ng shop. Kaya naman wala yung karapatan na tanggalin siya. Isa pa, hindi naman si Monette ang nag-interview at nag-hire sa kanya. Kaya naman nanlaban na siya. Pero binaliktad ng babae ang lahat sa pamamagitan ng pangbibintang sa kanya ng lahat ng mga ginawa nito. Napaatras siya ng tumulong at nakisawsaw na rin si Christy na nagtanong kung deserving ba ito sa trabaho. Doon naman siniwalat ni Monette ang kasinungalingan na nangungupit at nagbebenta raw siya ng mga damaged items. Pinaliktad nito ang lahat ng maling ginagawa nito at sinisi sa kanya yun lahat. Sumang-ayon naman ang babae na hindi nga raw nararapat si Melody sa trabaho niya. Kaya naman hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na magpakawala ng kanyang sariling opinyon. Huwag mong isisisi sa akin ang mga maling ginagawa mo, Monette. Kahit hanapin pa natin isa-isa ang mga taong bumili sa shop kahapon upang tanungin, ay ikaw ang paniguradong ituturo nila. Ngayon alam ko na kung bakit hindi tumatagal ang mga bagong trabador na nakakasama mo rito. Yun ay dahil sa sinisisi mo sa kanila ang mga kasalanang ginagawa mo. Mahaba niyang angal dito. Nagmatigas pa nga itong si Monette at ginawa pang rason ang pagiging matagal na nito sa trabaho at pinagkakatiwalaan daw ito ng kanilang amo. Sinisisi pa nga nito ang pagiging bago niya at ang pagiging fresh graduate niya dahil wala pa raw siyang sapat na kaalaman sa ganoong trabaho. Napailing naman siya at napahawak sa magkabilang bewak habang nauuyam na napangiti. Nagtagal ka lang naman dahil walang may naglalakas loob na isumbong ka. Ipahanap natin ngayon ang lahat ng naging trabador dito upang magkaalaman na. Hamon niya. Pero talagang makapal ang mukha nito at sinabihan pa siyang wag nang mandamay pa ng iba. Kinuha pa ni Monette ang notebook na listahan ng mga na-audit at pinakita ang perma at pangalan niya sa ibaba ng total salary kahapon. Napanganga naman siya dahil hindi naman niya yun pinirmahan. Hindi pa mapurol ang kanyang memorya upang makalimutan na pinirmahan pala niya ang benta kahapon. Napailing si Melody dahil sa sobra niyang paghanga sa galing ni Monette na magmanipula at magbintang ng iba. Kinuha na niya ang kanyang mga gamit at padabog na lumabas ng shop. Wala siyang laban sa 2 pero hindi pa rin siya basta susuko. Umuwi siya sa kanilang bahay na pinagtaka naman ng kanyang ina. Sinabi naman niya rito ang lahat at kagaya niya ay nagngalit din ang nanay niya sa galit. Kinaumagahan ay kinausap niya ang nanay niya patungkol sa kanyang naisip na plano. Pagkatapos ay nagpaalam na siya upang suyuri ng mga kalapit na establishmento at buong lugar upang hanapin ang matandang lalaki na bumili sa kanila ng sapatos. Hindi siya tumigil sa paghahanap at miski ang pagkain ay pinagpaliban na lamang muna niya upang makatipid sa oras. Pinasok niya ang lahat ng shop at kainan at pati na rin ang iba pang mga establishmento upang hanapin lamang ang lalaki. Pero bigo pa rin siya na makita ito. Napaupo na lamang si Melody sa gilid ng kalsada at halos gusto niya nang umiyak at sumuko. Pero talagang hindi papayag maging si Tadhana na manaig ang kasamaan dahil dininig nito ang kanyang hiling. May itim at mamahaling sasakyan na tumigil mismo ilang metro ang layo mula sa kinaroroonan niya. Mula doon ay bumaba ang matandang lalaki na unang naging customer niya. Mabilis naman siyang napatayo at napatakbo papalapit dito. Nagulat pa nga ang lalaki dahil sa biglaan niyang pagsulpot sa may gilid nito. Natatandaan niyo po ba ako? Maaari ko po bang mahingi ang ilang minuto ng oras niyo? Mahalaga lang po sana itong sasabihin ko. Pakiusap niya rito. Tinignan siya ng matandang lalaki at pagkatapos ay pumayag naman sa kaibigan niya. Nagpunta sila sa isang cafe at doon naupo sa bakanting table. Kaagad naman siyang nagsimula na magpaliwanag
Siniwalat niya ang lahat ng ginawa ni Monet. Kabilang na rin ang pagbibigay ng maling size ng sapatos dito. Wala naman siyang narinig mula sa lalaki at ang lamang ang tinugon sa kanya. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa sa sobrang pagkadismaya nang iniwanan siya ng matandang lalaki sa cafe matapos niyang magpaliwanag dito. Minabuti naman niyang umuwi muna upang magpahinga at kumain na rin. Dinamayan naman siya ng kanyang ina habang pinapalakas nito ang loob niya. Gagawin pa rin daw nila ang kanilang plano kahit na hindi makipagtulungan ang matandang lalaki sa kanila. Tumango na lamang siya bilang tugon at nagpaalam ng magpunta sa kanyang silid. Pasado 10:00 na ng umaga nang bumaba siya mula sa kanyang silid. Tinatamad kasi siyang kumilos at wala pa rin siya sa mood. Binati naman siya ng kanyang ina nang madatnan niya ito sa kusina. Pinaghandaan naman siya nito ng pagkain habang pinapalakas nito ang loob niya para sa gagawin nilang plano mamaya. At dahil sa pagkukumbinse ng kanyang ina, ay nanumbalik na nga ang kanyang lakas at gana. Dapat ay palaging manaig ang katotohanan, anak. At kailangan din na managot sila sa ginawa nila sa'yo. Hindi yata papayag ang nanay na kahuwain ng maganda niyang anak. Sad naman ang gina. Napangiti na lamang siya dahil sa tinura ng kanyang ina. Isa iyon sa mga katangian nito na mahal niya. Para lamang silang magtropa na handang ipagtanggol siya sa lahat ng oras. Matapos magsuot ng branded clothes at maglagay ng kaunting makeup ang ginang, ay magkasabay na silang lumabas ng bahay at nagpunta sa istasyon ng jeep. Plano nilang bumili sa shop at kuhanan ang lahat ng mga kaganapan sa loob. Pero ang ginang lamang ang papasok dahil hindi ito kilala ni Monet at ng bagong trabador. Maghihintay lamang siya sa may labas habang pinapanood ang footage na kuha mula sa kinabit nilang maliit na cam recorder at ito ay nasa damit na suot ng kanyang ina. Nagsimula naman kaagad sila sa kanilang plano nang makarating na sila sa shop. Nagtago si Melody sa labas sa tabi ng malaking puno at kampante naman na pumasok sa loob ang kanyang ina. Mula sa kuha ng camera recorder na nakakonekta sa cellphone niya, ay napapanood niya ang lahat ng nangyayari sa loob. Katulad naman ng mga nasaksihan niyang kilos ni Monet, ay ito na naman ang unang bumati sa customer. Inalok nito ang ina ni Melody ng mga designer bags. At nang sabihin nito na hindi papasok sa budget ang bag, ay nag-alok na si Monet ng damaged item. At ito ay nasa kalahating halaga. Napangiti naman siya nang makuha ng lahat ng mali na ginagawa nito, katulad ng kanilang plano at inaasahan. Nang magbabayad na ang ina niya, ay saka siya lumabas sa pinagtataguan niya at pumasok sa loob ng shop. Nagulat naman si Monet sa biglaang pagdating niya. Pati na rin yung babae na ipinalit sa kanya. Pistado ka na, Monet. Kung ako sa'yo, kusa na ako magre-resign at aalis dito. Anas niya. Napaangil naman ito sa kanya at talagang iginit nito na inosente ito at wala raw itong ginagawang masama. Napatawa naman ng mapakla si Melody, sabay pakita ng mga nakuha nilang video sa kanyang telepono. Nanlaki naman ang mga mata nito at bagyang natigilan ng mapanood ang video. Tinangkapan nito na agawin ang cellphone niya, ngunit humarang ang babae na pumalit sa kanya. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan at dumating ang matandang lalaki na pinakausapan niya kasama ang isa pang binata. Mali ang ibinigay mong size sa akin noong isang araw na bumili ako dito. Sinukat ito ng anak ko, ngunit hindi talaga kasya. Anas ng lalaki. Mabilis naman na lumapit si Monet sa matandang lalaki upang humingi ng pasensya, ngunit tinuro nito si Melody. At sinisi na mali raw ang pagkakaayos ng mga kahon, kaya raw ito nalito at mali ang naibigay niya. Pero hindi na iyon tinanggap pa ng lalaki. At inakusahan na ito ng sinunghaling at mapanglinlang. Hindi pa rin naman tumigil si Monet sa panggigiit na kasalanan ni Melody ang lahat at frame up lamang daw ito. Natahimik na lamang silang lahat nang magpunta sa gitna ang babae na bagong pasok at pumalit kay Melody. Hinubad nito ang uniforme na suot at maging ang buhok nito na wig lang pala. Sa isang iglap lamang ay naging bagong tao na ito at ikinagulat nila. Ako si Rosette Rhea Bailon, ang may-ari ng RRB Clothing. Nasaksihan ko ang lahat ng mga maling ginagawa mo. Kaya naman, wala ka na talagang kawala pa, Monet. Anas nito.
Napaluhod naman si Monette sa harapan ni Rosette upang humingi ng tawad. Nangako ito na magbabago na. Huwag lamang raw itong tanggalin sa trabaho. Pero hindi na nag-alinlangan pa ang secret boss. Dahil ilanis na nito ang badge na suot ni Monette, tanda ng pagiging head manager ng shop. Napahagulgol naman ito ng iyak habang walang tigil sa paghingi ng tawad. Pero nangatwira ng may-ari na napakarami nang nawala sa shop dahil lamang kay Monette. Kaya naman wala na raw itong ibang pagpipilian pa kung hindi ang alisin na ito sa trabaho. Napahinga naman ng maluwag si Melody dahil sa nangyari. Sa wakas ay matatahimik na ang kanyang kalooban at konsensya. Kahit pa wala na muli siyang trabaho. Nilapitan niya ang kanyang ina na nanonood lamang sa may gilid. Sa kabahagya itong niyakap ng patagilid. Pinasasalamatan niya ito sa pakikiisa sa kanyang plano at sa palaging pagsuporta nito sa kanya. Aalis na rin sana sila nang pigilan sila ng matandang lalaki na ipinagtaka nilang dalawa. Sa aking palagay, ay sa'yo ito nababagay, Melody. Naagaw mo ang atensyon ko at talagang pinaglaban mo ang tama. Maasahan ba kita na maging head manager ng aking shop? Tanong ni Rosette na ikinagulat niya. Sunod-sunod naman siya na napatango habang inilalahad ang palat upang tanggapin ang badge na may nakaukit na mga letra na head manager. Nagpasalamat siya sa babae at maging sa matandang lalaki at anak nito. Doon naman nila isiniwalat ang isa pang sikreto at mahalagang bagay na ang matandang lalaki pala ay tatay ni Rosette at kapatid nito ang binata na kasama nito. Dahil doon ay mas kinain pa ng kahihiyan si Monette. Natulala na ito at hindi pa rin tumigil sa paghingi ng tawad. Huwag kang mag-alala, Monette. Hindi ka namin ipapahuli sa mga pulis bilang pasasalamat na rin namin sa 6 na taon mong pagsasilbi sa amin. Maging aral sana sa iyo itong nangyari. Tandaan mo palagi na lahat ng mga bagay na sa maling paraan mo nakuha ay palaging may kaakibat na kapalit. Sad ng matandang lalaki na nagpakilala sa pangalan na Mr. Ricardo Bailon. Tumango naman si Monette at mabilis na tumayo. Humingi muli ito ng paumanhin at pagkatapos ay mabilis na tumakbo papalabas ng shop. Kinausap naman nila si Melody na ito na raw ang bahala sa pag-hire ng 2 maaari niyang makatulong sa shop. Pinaalalahanan na rin siya ng mga ito na huwag basta magtiwala at palaging ipaglaban ang tama. Nakako naman sa kanila si Melody na gagawin niya ang tama at ang kanyang makakaya upang matulungan ang shop na mas makilala at lumago pa. Dahil sa manangyari, ay natutunan ni Melody na maging mapanuri, istrikto, ngunit mabait at maaasahan na head manager. Ginagabayan niya ng maigi ang 2 na tinanggap niya bilang katuwang niya sa shop. Hanggang sa matuto na nga ang mga ito at magawa ang kanilang mga trabaho ng tama. Sa pagtutulungan nila, ay nakilala ang RRB Clothing sa mababait at maasikaso nitong mga empleyado. Naging matagumpay ang negosyo at mas pinagpala pa si Melody sa kabutihang ipinamalas nito. Mukhang mapapalitan mo na ata si ate sa sobrang sipag at dedikado mo sa trabaho. Anang ng boss ng lalaki mula sa may likuran niya. Napatawa naman si Melody sa tinura ng binata. Saka ito nilingon at tinanong kung ano ang dahilan ng pagdalaw nito. Pero sa halip na sumagot ang binata, ay niyaya lamang siya nito na kumain sa labas. Simula kasi noong nagkakilala sila ng mga panahon na nabisto nila si Monette, ay nakipagkaibigan na sa kanya ang lalaki. Palagi na siya nitong dinadalaw, at di nagtagal, ay nasanay na siya rito. Hindi naman niya ito maiwasan at mahindian, dahil nag-enjoy rin naman siya kasama ito. Mapagkakatiwalaan naman ang mga katuwang ni Melody sa trabaho. Kaya naman kampante siya na iwanan ng shop para sumama sandali kay Richard na kumain sa labas. Sa isang simpleng restaurant lang naman sila nagpunta, na ilang kanto lamang ang layo mula sa store. Talagang ipinilit niya iyon upang mabilis silang makapunta sa shop kung sakali na magkaroon ng problema. Natigilan sila nang makarating at makapasok sila sa restaurant. Pagkaupo kasi nilang 2 sa bakanting table, ay nakita nila si Monette na nagsisilbi sa katabing table nila. Nabigla rin sa kanya ang babae na naging dahilan kung bakit natapunan nito ng tubig ang pinagsisilbihan na customer. Kaagad naman itong humingi ng paumanin at mabilis na lamang na umalis. Hindi naman niya mapigilan na hindi mapatawa
dahil sa naging reaksyon nito nang makita sila. Tila pinaglalaruan sila ng tadhana dahil si Monette pa rin ang lumapit sa table nila upang kuhanin ang kanilang mga orders. Maayos naman nilang sinabi dito ang kanilang bibilhin at paminsan-minsan rin na kinakamusta ang babae upang mawala ang tensyon sa pagitan nila. Pinakisamahan naman sila nito ng maayos hanggang sa maibigay nito ang lahat ng kanilang in-order. Masarap ang mga pagkain doon, kaya naman napangiti na lamang silang sabay na tumayo upang maglakad na papunta sa may pintuan. Nakapagbayad na rin kasi si Richard ng bill noong nagpaalam ito na pupunta sa banyo. Madalas kasi silang mag-away na dalawa kung sino ba ang magbabayad ng bill, kaya naman palagi silang nag-uunahan at gumagawa ng paraan upang mabayaran iyon. Pero nang ilang hakbang na lamang ang layo nila sa may pintuan, ay naagaw ang atensyon nila at napahinto sila ng may sumigaw na babae. Nawawala raw ang cellphone nito at sa lamesa lamang daw nito iyon pinatong. Nagsimulang magkagulo ang mga tao at napuno ng mga sari-sariling mga opinyon ng buong lugar. Hanggang sa may magsuwestyon mula sa madla na tawagan daw ang numero ng telepono nito upang mag-ring at malaman kung nasaan iyon. Ginawa nga iyon ng babae at laking gulat na lamang nila nang may tumunog mula sa loob ng bag na bitbit ni Melody. Kinuha niya ang cellphone. Harangan niyo ang pintuan, bilis. Napuno ng mga sigaw, pangalipusta at masasakit na salita ang paligid at lahat ng iyon ay kay Melody binato. Kinuha naman ni Richard ang hawak niyang bag at tinukot ang tumutunog na cellphone. Mabilis naman na lumapit sa kanilang babae at positibong tinukoy na pag-aari nito ang telepono na nakita sa loob ng bag niya. Kaagad naman siyang nagpaliwanag na hindi niya alam kung paano yun napunta sa bag niya, gayong dalawang table ang layo ng pwesto nilang dalawa. Sinang-ayunan naman iyon ni Richard at sinabing hindi tumayo si Melody kahit isang beses sa pwesto nito, at kung tumayo man ito at nagpunta sa banyo ay hindi pa rin niya madadaanan ang pwesto ng babae dahil nasa kabilang direksyon ang kinaroroonan ng banyo. Napuno ng pagtataka ang buong restaurant at lahat ay nagbigay ng kani-kanilang mga opinyon. May nagtanong rin mula sa madla na kung tumayo at naglakad daw ba ang babae malapit sa pwesto ni Melody at vice versa. Pero pareho na hindi lang ang tugon nilang dalawa. Hanggang sa inagaw ni Monette ang atensyon ng lahat sa malakas nitong pagsigaw na dapat daw ay pinapaaresto na si Melody sa mga pulis dahil halata naman daw na siya ang kumuha. Dahil naman sa ginawa ngayon ni Monette ay nagkatinginan sina Richard at Melody habang iisa lamang ang naiisip nila. Si Monette ang may sala. Sino ang manager ng restaurant na ito? Gusto kong makausap ang namamahala ng kainan na ito. Sigaw ni Richard. Maya-maya pa ay lumabas mula sa tumpok ng mga tao ang isang lalaki na medyo may katabaan. Lumapit iyon sa kanila at sinabing ito raw ang namamahala sa restaurant. Matikas naman na nagdemand si Richard na tignan ng CCTV camera upang makita ng lahat kung ano ba ang tunay na nangyari. Tinuro pa ng binata ang CCTV camera na nasa gilid at tapat mismo ng pwesto nila Melody kanina at tinura na sigurado raw sila na nakuha na ng camera ang buong proseso ng pagnanakaw. Hingin ko po sa security room ang footage ng dalawang camera. Anang ng lalaki at mabilis na umalis. Nagutos rin si Richard na tumawag ng pulis at harangan ang mga exit upang walang makalabas na sino man sa mga tao roon. Maging ang mga staff ng kainan ay pinahinto at pinatipon niya sa may gitna upang makasigurado na walang tatakas. Taas noon naman na sinalo at tinanggap ni Melody ang mga mapanghusgang tingin ng madla dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang kasalanan. Maya-maya pa ay muling bumalik ang head manager ng restaurant. Bitbit ang isang laptop. Nakuha na nito ang CCTV footage at walang pag-aalinlangan naman ito yung pinanood sa lahat. Muling napuno ng mga bulong-bulungan at opinyon ng paligid nang makita at malaman ng lahat kung sino ang totoong salarin. Sinugod naman ang babaeng biktima si Monette na namumutla sa pagkakatayo nito sa may gilid. Nagsimula na ring batuhin ng mga tao ito ng masasakit na salita na siya namang nagpahagulgol dito. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Melody. Sinira mo ang buhay ko. Sigaw ni Monette.
Wala namang takot na lumapit si Melody rito. Ikaw ang sumira ng buhay mo, Monet. Yang maling gawain mo at ang kasakiman mo ang humila sa'yo pababa at hindi ang sino man. Napapitlag naman ito at mabilis na tumayo nang umalingaw ang tunog ng sirena ng pulis. Tinangkapan ito na tumakas, ngunit kaagad itong naharangan at napigilan ng ibang mga staff ng kainan. Nagsimula ring magsisigaw si Monet nang pumasok na ang 2 police officer sa loob. Tinanong ng mga ito kung ano ang nangyari at si Richard naman ang sumalunoan at sumagot ng lahat. Dinakip ng mga pulis itong si Monet na walang tigil sa panlalaban at pati na rin sa pagsisigaw. Humingi naman ng dispensa ang biktima at ang lahat ng mga tao kay Melody dahil inakusahan kaagad siya ng mga ito. Bilang paghingi naman ng tawad ng manager ng restaurant, ay hindi na nito pinabayaran pa ang halaga ng nakain nila dahil binalik nito ang bayad sa kanila. Upang wala ng margabyado pa at hindi na makagawa pa ng mali si Monet, ay kinasuhan na nila ito. Lahat ng ginawa nito sa kanila ay nilatag ni Rosette sa korte upang mahatulan si Monet ng kaso. Pinabura naman sila ng batas at matagumpay na naipasok ang babaeng mapanlinlang sa kulungan. Pakiramdam ni Melody ay nabunutan siya ng malaking tinik sa lalamunan nang makalaya na siya sa wakas sa takot na baka manggulo pang muli si Monet. Ngayon ay pumapasok na siya sa trabaho na walang ilaalalang kahit na ano. Bigla ay pakiramdam niya na naging mapayapa ang kanyang kapaligiran at napuno na lamang iyon ng pawang mga positibong bagay. Nagpatuloy pa rin sa pangungulit sa kanya ang binata na halos araw-araw ay nasa siya para lamang abalahin at yayain siya na kumain at kumala sa labas. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang siya nang minsang ayain siya nito nang magpunta sa sementeryo. Dinala siya nito sa puntod ng nanay nito at sinabing siya lamang ang babaeng pinakilala nito sa kanyang ina. Nagtataka naman siya na napataas ang kanyang mga kilay nang biglang lumuhod ang binata sa harapan niya. Maya-maya pa ay naglabas na ito ng kulay pulang maliit na kahon na nagpalaki naman sa kanyang mga mata. Melody Hernandez, tinatanggap mo ba ang aking nararamdaman? At maniniwala ka ba na minamahal na kita simula noon pa mang una? Anas nito. Napatakip na siya sa kanyang bibig gamit ang kanyang mga palad nang buksan ni Richard ang kahon at tumambad sa kanya ang isang gold ring na may natatanging disenyo. Kinuha yun ng binata mula sa kahon at inalahad sa kanya. Ako mismo ang nagdisenyo ng singsing na ito. Bawat detalye ay tumutukoy kung gaano kita kamahal. Melody, will you be my girlfriend? Tanong nito na nagpabilis naman ang pagpintig ng puso niya. Nag-uunahan na tumulo ang kanyang mga luha nang walang pag-aalinlangan na tumango siya at nilahad ang kanyang kamay sa binata upang isuot sa palasinsingan niya ang singsing na hawak nito. Pagkatapos ay maigpit niya itong niyakap habang tinutugon ang mga tinura nito para sa kanya kanina. Mahal din kita, Richard. Mahal na mahal. Anas niya. Tunay nga ang kasabihan na lahat ng kabutihan ay may kapalit na ginhawa at lahat ng bagay na nakuha mo sa mali o sa masama ay may kaakibat na karma. Kaya naman ugaliin na palaging gawin ang tama at kapag may mali at nasa katwiran ka ay dapat ituwid at ipaglaban mo yon. Huwag maging bulag para lamang maisalba ang sarili dahil ang konsensya ay hindi napapagod magtrabaho. Panatiliin ang pagsasabi ng katotohanan, may kapalit man o wala.